Oo, gamitin natin si Amy. Maganda yung mga ginagawa niyang komento, yung kabalastugan ng gobyerno. Sakyan natin yun. Pero we're not stupid na gagawin nating vice president yan in the future o kahit pa i-endorse ni VP Sara Duterte, ha, sorry to say, hindi namin susuportahan. Ako, personally, sigurado ko sa mga kasama ko, hindi namin susuportahan yan. Di ba? Isang ano yan. Kasi isang lahi lang yan. Kasi si Amy Marcos, kailangan niya rin gawin ito para maging relevant siya. Imaginein mo kung aawayin niya si Inday Sara, kung kakampihan niya yung kapatid niya. Kapatid nga niya, presidente na, lame duck pa eh. Di ba? Kapatid mo, presidente na, with all the resources, nasa iyo. Hindi niya pa may ahon yung sarili niya eh. Sinong papalit kay Tamba? Exciting yun eh. Hindi, parang ang Congress yata gusto nila si Romualdez pa din eh. Pero may alam siya eh. Anong alam mo? Alam mo. Basta hindi na nila kursonada to si Tamba. Kaya nga sabi ko, suportahan natin. Suportahan natin dito sa social media na mag-try naman tayo ng iba para hindi puro sa ayuda na pupunta yung pondo ng bayan. Pero lahat ng politika, ang bottom line niya, para sa akin, bottom line dyan, itong impeachment, paikot-ikutin man natin, kulang sa oras, okay sa oras, bottom line yan, wala silang numero. It's all numbers. Numbers game po yan eh. So walang numero yan. In between, mamumuliti ka na. Meron diyang gusto maging Senate President, magpapalakas sa Duterte. You see, biglang, bang! Dati, walang gustong dumikit sa Duterte. Ngayon, kailangan na nila ang Duterte. Kung hindi man yung Duterte Black na nasa loob. Nagulat nga ako Barat Bay, kay Senator Tolentino, outgoing Senator Tolentino. Kasi isa siya sa mga nagre-request na or nagsasabi na dapat i-dismiss na ito. Isa si Senator Tolentino. Alam naman natin, Senator Tolentino tumakbo sa kabilang partido. So, technically, kalaban yan supposedly ni VP Sara. Pero siya, batas talaga. Ang mahirap kasi, partner, itong si Risa Ontiveros, ang hilig na mag-cite ng batas, hindi mo sila mga abogado. Napakahirap na kumbaga, i-interpret mo yung batas nang hindi ka naman abogado. Sabi nga nila, ang nag-i-interpret lang ng batas, Supreme Court. Improving na. Si Ontiveros. Kasi gumagamit na siya ng teleprompter. Halata. Dati kasi binabasa niya pa. Ngayon teleprompter na, nakaharap na siya sa camera. Ewan ko kung napansin niya. Maganda na yung salamin niya. Kaya gano'n. Siguro, may pangarap sa 2028. Kaya may teleprompter na. Kaya nga maingay siya Kasi nga, kailangan na maangatan niya si Leni Robredo. Kasi tanda mo, dalawa sila ni Leni Robredo na manok ng mga dilawan. Kasi siya, as early as now, nagpakita na siya ng interest. So, si Leni Robredo, alam naman natin, ipupush yan ng mga kakampings. So, ngayon pa lang, nagpapakita na siya para siguro makuha niya yung spot. Kasi siyempre, isa lang sa Ano kaya maganda? Leni Robredo, Kiko, Risa Ontiveros. Baka pwede. Risa, Leni, no? Hindi, meron nga ngayon, bago. Ano? Sabi ng mga Iminatics. Iminatics? Oo, sabi nila. Meron na naman. Oo. Sabi nila, Leni, tsaka si Ontiveros. Tapos, babae si VP Sara Duterte at si Amy Marcos daw. Para salpukan ng mga babae. Parang narinig ko nga yan Agoy. Girl power daw. Salpukan ng mga babae. Salpukan ng mga Bakit hindi kaya tayo bumuo ng banateras? Pwede. Para meron kayo tagkapal. Si Banateras nanay. Si Banat Nay. Siya ang piluno niya. Magkakaroon na. Abangan ninyo, ha? Banateras. Ayun nga, napahiya si merong kumakalat sa social media ngayon na napahiya itong si Risa Ontiveros kay Tolentino. Bakit? Kasi sinasite niya yung presidents ng Senate sa Amerika. Na sa Amerika daw, sa panahon ni Clinton,
kahit naman daw hati, tinuloy. So ang yabang-yabang niya pa. Oo, no? Sabi ni Tolentino. Sabi ni Tolentino, marami kasi sila doon. Out of 160 plus yung may iwan na senador. Enough para makapag-legislate at makapagbotohan. Hindi katulad dito sa Pilipinas, na 12 lang yung may iwang senador ni hindi kayang punan yung 16 na vote for impeachment and acquittal. So, palpak talaga. Mahilig na kasi magpropaganda eh. Kaya ngayon yung sinasabi ko, ang hirap pag hindi ka abogado eh. Oo, kasi nga, pinapaliwanag mo yung batas. Kung yung interpretasyon mo sa batas, iba talaga yung interpretasyon ng mga eksperto, yung mga nag-aral, wala tayong magagawa. Pero sayang ka, Tolentino. Alam mo, kung hindi ka lumipat ng bakod, kasama ka ni Bongo at ni Bato, panalo ka. Senador ka ulit ngayon. Wrong decision. At hindi na siya makakabangon dyan. Kasi galing na yan galing na ng Dilawan yan. Nagpunta sa Duterte, pumunta sa Pulahan. Saan na siya pupunta ngayon? So, convenience, ano? Pag bumalik ulit siya sa Dilawan sa susunod na eleksyon, sa 2028, wala na. Mahihirapan na siya makarecover from being a Balimbing. legitimate political butterfly. Merong ganyan eh. Nung panahon nila Marcos, yung balimbing. May mga ganyang nawala na nga. Sa sobrang nawala, nakalimutan na natin. Kaya nauso yung balimbing, no? Sa sobrang nawala. Mahirap yan yung namamangka sa dalawang ilog. Di ba? Sobrang mahirapan kang yun. Kita mo nga si Amy, hindi matanggap-tanggap ng mga tunay na Duterte supporter. Wala silang numero, no? Wala. Parang nga lang numero. Hindi kasi yung Budol 1, yan eh. Malakas talaga, maraming supporters. Ewan ko itong Budol 2, kung ganun pa rin sila kadami. Hindi, may mga natuto na. Marami nang natutong mga Pilipino ngayong itong pambubudol ni Amy. So, yung mga yan, yung mga nasa The Hague na lang, is nagiging civil lang sila. Pero sila, hindi ko naniniwala pa rin kay Amy. Maraming ganun. Civil lang sila nun. Diba? Dahil syempre, ang pangit naman kung bastusan. Una-una, they respect Amy nung nandun sila sa The Hague because they respect yung nagdala, si BP Sara doon. Kaya gusto kitang tanungin doon kasi mas alam mo yung linyadang ganyan. Ano yung play ni BP Sara patungkol dito kay Amy? Ako, feeling ko, in the future, mukhang ngayon ginagamit lang niya. Sa tingin ko, ginagamit lang niya kasi ang pangit nga naman ng lalong nakakatulong sa pagbagsak ng ratings ni Marcos, yung may kapatid kang against sa'yo, against sa government, di ba? Pero hindi kinu-call out eh. Hindi man niya kinu-call out yung kapatid niya, pero against ka doon sa takbo ng gobyernong nagaganap, na which is also under yung sa kapatid niya. So, plain and simple na sinasabi, ang pangit ng nangyayari sa gobyerno ngayon. Yun ang sinasabi ni BP Sara Duterte na feeling ko, yun ang dahilan kung bakit naandyan si Amy, di ba? Tsaka sa akin, sa susundan yung sinabi ni Banat, para sa akin, si Amy, kumbaga, tool. Si VP Sara kasi in-embrace niya na nga eh. Kasi noon medyo pa sila eh. Ay, masyado pang matagal. Trabaho muna tayo. May delikadesa sila eh. Pero ngayon, mukhang in-embrace na talaga ni VP Sara yung I will be president someday. I will be president. I will be the next president of this country. Kaya ngayon, si VP Sara, mas kailangan niya ng kakampi versus ng kaaway. So, kung sino yung mga gustong magsumipsip sa kanya, I think natuto na sila sa aral ng nakaraan. Alam nila na sa politika kasi, wala ka talagang permanenteng kaibigan at wala ka rin permanenteng kaaway. Yung kaaway mo ngayon, kaibigan mo na bukas. So, feeling ko naman, si Inday Sara, sinasamantala lang niya itong pagkakataon na ito kasi nagagamit at magagamit niya pa rin si Amy Marcos sa kanyang impeachment na inaharap. Pangalawa, lahat ng mga batikos niya ngayon sa gobyerno, pasok na pasok kasi yung kapatid kasama ko eh. So,
Pero, ganyan dapat mag-discuss kay Amy. Hindi yung parang hard sell na binebenta nyo ng kandidato sa 2028. Huwag ganun. Halata, no? Halata. Oo, yung may mga vlogger kasi ganun na ang bentahe. Para bagang si Amy na may dahilan ng lahat ng kaligtasan ng bansang Pilipinas. Parang siya na yung Hindi naging ganun. bida eh. Hindi, oo. Parang siya makakapagpauwi kay Pangulong Duterte. Pustahan tayo, ikiklaim niya yan, no? Yung hearing niya, Oo. na yun na makakapag-uwi kay Pangulong Duterte, parang ganun kasi nila Hindi, ibinibenta kasi- eh. Baka Kasi yan bayad kasi. yun ang instruction sa GC. Kaya kasi bayad nga. Pag bayad, pag may instruction, susundin mo. Di ba? Yun lang. Ganun yun nasa eh. Pero GC. ano yan? Kaya kami, patas kami magbigay ng comment namin na oo, gamitin natin si Amy. Maganda yung mga ginagawa niyang komento, yung kabalastugan ng gobyerno, sakyan natin yun. Pero we're not stupid na gagawin nating vice president yan in the future o kahit pa i-endorse ni VP Sara Duterte, ha, sorry to say, hindi namin susuporta. Ako, personally, sigurado ako sa mga kasama ko, hindi namin susuportahan yan. Di ba? Napaka isang ano yan. Kasi, Isang lahi lang yan. Kasi si Amy Marcos, kailangan niya rin gawin ito para maging relevant siya. Imaginein mo kung aawayin niya si Inday Sara, kung kakampihan niya yung kapatid niya. Kapatid nga niya, presidente na, lame duck pa eh. Oo. Di ba? Kapatid mo, presidente na, with all the resources, nasa iyo. Hindi niya pa may ahon yung sarili niya eh. So, para maging relevant siya politically at para ano pa rin, magkaroon pa rin siya ng clout, 'di ba? Para may clamor pa din ng tao, kailangan niya ng lunukin yung ano niya, lunukin yung pride niya. Kaya nga noong mga panahon na nakikita kong binabalahura na siya ni Inday Sara sa mismong mga speeches niya na magpalit ka ng apelyido. Wala siyang magawa, no? Legacy sa kanila yung apelyido na yan. Tandaan nyo. Yan ang kanilang isa sa mga pinangako nila na ibabangon nila yung kanilang pangalan. Tapos sa mga meeting sa mga rally na political, sinasabihan ka ni VP Sara dire-diretso na magpalit ka na ng apelyido kasi basura yung apelyido nyo, hindi ba? abangan nyo kasi meron akong ilalabas na damit. Banat by line na damit. Oy, ano yan? No to Marcos. Mukha ni Amy tsaka ni Bongbong Marcos. Kaya maganda yan. Maganda yan. Baka nakalimot sila Marcos yun. Yan ang abangan ninyo yan. Ipamimigay ni Dada ng libre. Pwede. Pero speaking Dadaling of ko yan that, sa dahig. ayun. Tama. Madami Diba? na nag-aantay sa atin doon. O, Jay. Speaking of speaking of Amy, kasi ito na yung panahon ng balimbingan. Ito na, yung sasabi nating shift of power. Asahan nyo, mga kababayan, magkakabalimbingan. So, habang inaantay natin yon, watch out doon sa mga tumodo at hindi na makabalimbing. Iyaan po ang delikado. Yan yung ano na wala na silang rason para bumaligtad kasi hindi sila tatanggapin ng tao. So, yan. Yung sinasabi ko, yung mga katulad nila Martin, katulad nila Torre, yung mga ganyan, naka-all out, naka-todo. Delikado po yan. Natuto na yan sila VP Sara. I think talagang alam na nila yung lumaro ng politika. Noon kasi Newbie, masyado silang straight. Dati pag kagalit nila Ganun lang sila noon. Hindi naman nila awayin pero hindi nila papansinin. Pero ngayon, nakikita ko rin na kailangan naman talaga din ni VP Sara ng mas maraming kakampi. Pero yung para sabihin mo na si VP Sara hindi magiging successful without Amy, tututol tayo dyan. Kasi sa nakikita natin ngayon, yung current na galaw ng Senado, nakikita natin na itong mga senador, sinisave na rin nila yung political careers nila. Dahil yung iba dyan, mga re-electionist din, kaya nga hati na Marami nang nagsasabi or marami nang ayaw magsulong nito. Actually, si VP Sara nga, gusto nga niyang matuloy itong itong hearing na ito And feeling ko naman, if matutuloy ito, let's say for example, mapunta yan sa 20th Congress, lamang tayo sa numero dyan. Hindi ba? Kahit ako
Ako, sinasabi ko lagi sa vlog ko, gusto ko matuloy ang impeachment para wala na lang silang masabi. Kasi alam naman natin wala silang numero at mapapahiya sila dyan. And I'm sure, dyan sa impeachment na yan, maglalabas si BP Sara ng baho na alam niya. Pero may patungkol isa akong sure dyan. sa Uniteam. Ano? Maglalabas si Risa Ontiveros ng witness niya. Ay! Witness Speaking na of naman! witness, ito si Risa Ontiveros. Dati, ano naman nangyari dun sa mga ikinakaso sa kanya sa witness? Tanim witness? Witness tampering. Oh, di ko rin alam eh. Kasi alam ko yung... Baka pag may nilabas si BP, may labas din si Risang sarili niyang witness. Oy, yan ha. Yan, maganda Abangan yan. natin, mahilig mag-witness yan eh. Yung labas-labas ng witness. Pero, sa tingin ko sa witness, babagsak si ano. Yung pangarap niyang maging Presidente? presidential candidate, ay maging, siya ang maging standard bearer ng Pinklawan. Palagay ko, malabo mangyari. Doon sa nalalaman natin, abangan.